Nagdagdag pa ng halos 30 ruta ang Department of Transportation para sa mga P2P o point-to-point buses sa Metro Manila at sa ilang mga probinsya. Layon daw nitong itaas ang antas ng public transportation sa bansa. May report si Ivan Mayrina. Suki ng P2P bus mula Katipunan sa Quezon City, papuntang Kalayaan Avenue sa Makati si Irish Padora. Bukod sa mas malapit sa kanyang terminal, di hamak na mas mabilis at maginhawa raw ang biyahe niya rito. Kahit mas mahal ng kaunti ang 100 pesos ay binabayad niyang pamasahe kumpara sa ibang paraan ng pag-commute. Sulit naman daw ito. Maayos sa mga upuan, malamig ang aircon at may telebisyon. Guaranteed seating din ito o walang nakatayo at puno man o hindi. Umaalis sa takdang oras. It's very comfortable. Nakakatulog ako actually. Lagi silang on time. Kasi tinatanong ko din yung daughter ko every morning, hindi siya nalilate. Mula sa 40 ruta, may dinagdag pang 28 ruta ng mga P2P bus. Karamihan mula sa mga lalawigan sa Southern Luzon, papuntang Metro Manila, at ilang bayan sa Bulacan, papunta rin ng Metro Manila. May mga bagong ruta rin ng P2P sa Cebu at Iloilo. Itong mga routes na to are highlighted by a lot of residential developments. Most of them are already looking for mass transportation options, no? Public transportation. And here comes the solution. Layon ng P2P na itaas ang antas ng pampublikong transportasyon at iugnay ang mga public transport hub sa mga sentro ng negosyo. Sa ngayon, unti-unti na raw tinatangkilik ang mga P2P bus kahit mas mahal at dahil walang tigil. Karaniwan daw ay mas mabilis pa rin ang mga ito kumpara sa mga regular na city bus. Yung ating mga tao, aminado yan, traffic talaga yan. So, the very least thing you can do is provide them comfortable transport. Patuloy daw na magbubukas ang bagong ruta ng P2P ang DOTR para makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga pasahero. Ivan Mayrina, GMA News.